Hello mga kasari. May bumibili agad. Anong flavor? So, yan. Ka-intro ko lang. May ano na agad. May sumingit na agad na mamimili. So, hello mga kasari. Welcome sa aking YouTube channel. So, ako po si Lizelle Domdom, ang iyong kasupertindera from Batangas. Ayan, nanonood ako ng live selling ni Inay Rose. Shout out kay Inay Rose. Ayan, nakababad ako. BG lang ako, Inay Rose. Ayan, binili ng bata ay 1.5. Sobrang lakas ng soft drinks. Kaso yung Coca-Cola, ito na naman. Every summer, paulit-ulit na lang. Kulang sila sa stocks, kaya laging walang mabili sa bayan. So, yun yung lagi kong problema every summer. Hindi naman tayo pwedeng mag-stock ng sobrang daming bote noon kasi stricto na si Coca-Cola. Hindi na sila nagpapadeposit talaga. Pero yung binibilan ko, pumapayag pa sila. Pero sa ibang tindahan, hindi talaga. So, for today's video, so, samahan nyo ako mag-display. Pag ganito-ganito lang yan, pero pinakayo ko talaga mag-display. Yun, gusto ko mamili na mamili. Pero ang display ay kinaiinipan ko. Kasi bukod sa pagdi-display, maghahanap ka ng pagpupwestuhan ng inyong display. So, arrange na naman, adjust mo na naman yung mga products mo para magkasya yung mga bagong dating. Kasi dito sa tindahan ko, maliit lang to, limited lang yung lagayan ko ng mga stocks. So, naka-order na ako sa live selling ni Inay Rose. Maaga akong umorder para makapag-vlog tayo. Nakailang minuto na si Inay Rose eh. Habang nanonood ako kay Inay Rose ay kumakain na ako ng tanghalian. Pero ngayon ay alas 2 na. Mag-alas 3 na ngayon pa lang ako nagtanghalian. Umorder ako ng toyo kay Inay Rose. Yung mga products na wala na. Kape. Ang Nescafe, 25 grams, sobrang tumaas. Ang laki na ng puhunan. Wala na rin akong mga juices. Ito yung sabitan ko na juice. Ilang beses na ako umorder ng tang dalandan. Walang dumadating. So, meron din ako nakasabit dito. So, usually yan, punong-puno. Pero ngayon, wala nang nakasabit. So, umorder ulit ako ng tang dalandan, tang orange, at saka Nestea apple. Sana may dumating sa akin sa susunod na delivery. So, kahapon nag-deliver yung dalawa kong online bilihan, tindahang tapat at saka grocery. So, yung binibili ko lang sa tindahang tapat, yung wala kay grocery. Kasi mas mababa pa rin yung presyo kay grocery. Pili lang yung in-order ko sa tindahang tapat. Etong boy bawang, wala niyang kay grocery. So, walang stock ng pillows kay grocery. Itong snack ko wala kay grocery. Yung iba, kagabi ko pa na-display. Ito, na-display ko na yung noodles. Kasi nasa box pa lang, nakaselyo pa ang box or nakatali pa ang box, pinapasok na ng langgam. Habang nagdi-display ako, isi-share ko sa inyo yung presyo ng aking mga paninda dito. Start tayo dito sa Aqua Sweet. Ayan, ito ang tubig. Yung 500 ml ay 7 pesos yung puhunan. Ayan, tapos yung mas maliit, 350 ml, 5 pesos yung puhunan. So, nag-a-add ako dito ng 25 hanggang 30%. Kasi sobrang laki ng bill natin or konsumo nito sa kuryente kasi nilalagay pa sa ref. Pag below 20 pesos yung aking puhunan, ay nagbabracket-bracket na lang ako. Kunwari ay piso hanggang 5 pesos, nagdadagdag ako ng 2 pesos. 5 pesos hanggang 10 pesos, nagdadagdag ako ng 3 pesos. Yun ay sa mga dry goods. Since ito ay ginagamitan ng electricity, 5 pesos lang yung puhunan, pwede natin ibenta ng 8 pesos. Tapos ito, pwede natin ibenta ng 12 pesos. Nilalagyan ko muna ito ng presyo para pag yung mga anak ko yung nagbebenta, hindi na magtatanong sa akin. Minsan kasi natutulog ako na istorbo pa yung pahinga natin pag magtatanong lang ng presyo. So para na rin sa atin, maglagay na tayo ng presyo para walang tanong-tanong. Ito, nalagyan ko na siya ng presyo para ilalagay na lang siya sa ref. Ito yung ginagamit ko. Hindi na ako gumagamit ng tagger. Hinahati ko na lang siya para mas tipid. Kasi ngayon ay hindi na ako masyadong nagpapapaskil ng mga presyo para malinis tignan yung tindahan. Bawat items nilalagyan ko na lang ng price. Kasi pag napahiwala yung item doon sa mismong tapat ng paskil, nagkakamali tayo ng pricing. Kaya mas maganda sa mismong item natin papresyohan. 'Di ba? Iba-iba yung technique natin. Maliban na lang kung malaki yung space nyo, meron kayong division na yun lang talaga yung pwesto ng produkto nyo, mas maganda isang presyohan na lang na nakalagay doon or nakadikit sa lagayan nyo mismo ng produkto na yun. Since dito sa aking sari-sari store, maliit lang yung space, tabi-tabi yung aking mga produkto, walang mga division, kung saan ko lang ma-display ang aking mga paninda. Kung kailan ako mag-a-arrange, mag-iiba ng pwesto yan. Kaya mas maganda, ito, kahit mag-iba siya ng pwesto, may presyo na siya sa mismong item. Ang presyo ko nito ay 44 pesos. First time ko magbenta ng ganitong product. Usually sa sa grocery ako umu-order o kaya sa dali ako namimili. Kaso ayoko nang umalis ngayon kasi sobrang init sa labas.
Meron pa rin naman akong stocks doon ng Summit na galing sa grocery. Kaso, mabilis lang maubos yung tubig ngayon kasi mabenta ngayon yung tubig sa sobrang init. Yung mga naglalaro ng basketball, yun yung binibili. Hindi kasi uso dito yung ice water. So, hindi ko naman lahat ilalagay sa ref. Ilalagay ko lang yung sapat lang. Tapos, i-display ko na yung iba. Pure Foods natin na 165 grams. Ito, binibenta ko siya ng 38 pesos kasi 33 pesos yung puhunan nito. Sana lang masingit, 'di ba? Kasi nga wala tayong space eh. So ito naman, pag nabubungi yung stocks ko dito, ina-adjust ko yung maraming stocks. May dadagdag na naman tayo. So sa likod na ulit sila. Dalawang cowbell. So, mas mahal to kumpara dito. Ito yung pinakamura, yung MasterChef na condensed milk. Every delivery, mag-check kayo ng inyong mga order kasi nagtataas ang bawat item. Huwag kayo magbase doon sa lumang yung presyo doon. Check nyo lagi yung resibo at lagyan nyo lagi ng presyo para hindi kayo magkamali sa pagbibenta. Kasi pag nagkamali kayo, dalawa lang ang pwede mangyari. Mag-overprice kayo, papangit ang tingin sa inyo ng customer at saka malugi kayo. So, kailangan updated ang mga presyo nyo at kaya tama yung pagpresyo nyo. Ito yung binibenta kong iodized salt, Fidel iodized salt. Ito na yung kilala ng mga customer ko dito. Benta ko nito ay 15 pesos. Kasi ang tagal nito maubos mga kasari. Sobrang tipid niya kasing gamitin. Hindi siya fast moving, slow moving talaga siya. 10.53 ang puhunan nito. So, dito naman sa ating Nescafe Classic, 24.19 yung puhunan nitong isa. So, binibenta ko na siya ng 28 pesos mga kasari. Magkano yung benta nyo nito? Nabutasan ko siya. Ito talaga yung spot niya. Kaso ang tagal kong walang kape, kaya yung aking mga Coco Mama dito ko muna inilagay. Ayaw ko kasi nung bungi-bungi yung display ko, katulad niyan. Puro bungi-bungi na. Sa aking mga chichirya, ay gumagamit ako ng clip. Ito yung ginagamit kong clip para pag hinila, may iwan siya dyan. Kaya may mga naiiwan dyan. Kasi ibig sabihin may nabili na dyan. So, lahat ng chichirya na yan, hindi ko na siya binubutasan. Lalagay na lang ako ng clip. Yan ay nagkakahalaga lang ng piso or 1.25. So, ay, sa sobrang init, kailangan lagi tayong uminom ng tubig. Nilalagay ko sa freezer kasi marami kaming umiinom. Maya't maya yun nauubos para mabilis lumamig. Nakabila ako sa grocery. So, bumili ka ng 300 grams ng Birch Tree na powdered milk. Ayan ay 160 lang yung dalawa. 80 pesos yung isang peraso. Pero pag bumili ka ng isang peraso na hindi nakaganito, hindi nakabundle, ay 95 pesos yung puhunan ng isang peraso. So, 15 talaga yung na-discount ko. 30 pesos bale. Mag-markup ka doon sa original price kasi yun talaga dapat ang susundin natin kasi hindi naman laging may discount. Para hindi rin tayo malito sa pricing. Perks bilang sari-sari store owner, sa atin na mapupunta yung savings nating 30 pesos. Umorder din ako nito sa ating grocery app. Ayan, ito ang presyo nito ay 140 pesos. Siya ay 5 plus 1 na free yung isang peraso. Pero syempre, i-divide mo siya sa original quantity. 28 pesos yung kinalabasan ng isa. So, 32 pesos natin siya pwedeng ibenta. And first time ko magbenta nitong black na toothbrush ng Colgate. Basta Colgate lagi yung binibenta ko dito. Tatlong klase na, pangatlo na to. Yung Flexi, saka yung Classic. Umorder din tayo ng Vitasoy. Ito ay 16.95 yung puhunan. Pwede mo siyang ibenta ng 20 pesos hanggang 22 pesos. Tapos ito namang Cobra, 25 pesos yung benta ko nito. Ang puhunan nito ay 20.85 pesos. So, pinipresyohan ko siya dito kasi merong ibang Cobra na packaging na mas konti ang laman. So, yung per dozen, pag tayo bumili per case. So, yun ay 22 lang yung benta ko nun. Baka magkamali yung mga anak ko sa pagbebenta nito. 7. So, yung spot niya, dito, i-adjust na naman natin to. Ito ang benta ko ay 26 pesos. Sobrang mura lang nito sa grocery. Kaso, pag nag-out of stock kay grocery, napapabili ako sa ibang bilihan na mas mahal. Pag nagpa-pricing ako, sinusunod ko kung alin yung pinakamataas na puhunan para hindi tayo malugi. Ito namang Bear Brand ay 46.60 yung puhunan kay grocery. Pwede nyo siyang ibenta ng 55 pesos. Pa tayo ditong in-order. Surf powder na naka-promo. Lagi ako nasa promo section na. Cream silk naka-promo din. 8 pesos lahat ang benta ko ng powder na sabon at saka cream silk. Ito 7 pesos yung benta ko. So yan ay galing sa tindahang tapat. So magdi-display lang ako mga kasari.
Ayan, magpapaalam na ako sa inyo. Salamat sa iyong panonood. Talaga to si Marites, oh. Si Marites, yan ang pangalan niya, si Marites. Shout out kay Marites. Oh, bait-bait mo. Ayan, salamat sa iyong panonood. Huwag kakalimutan pong i-subscribe ang YouTube channel, Lisel Domdom. Salamat po, bye-bye. Happy selling, God bless, bye-bye.